sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Pagkakain may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos
Diyos na pinagpala sa umagang ito. Muli po mga kapatid ay naririto po tayong lahat sa programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Ito po ang programang patuloy ninyong napapakinggan araw-araw maliban lamang po sa araw po ng Lunes ay inyo pong napapakinggan tuwing sa ganap na ika-8 hanggang ika-9 ng umaga mula po araw ng Martes hanggang araw po ng Linggo. Kung sa kanya'y mananalig sa Kaya Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, halina po kayo at sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Pasalamatan siya sa lahat ng kanyang mga kabutihang patuloy na sa atin po ay ipinararanas. imposible. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na nag-aanyaya sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng ating mga kapatid na tayo pong lahat ay magbulay-bulay at magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Mga salitang sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng kalakasang espiritual, paglago at pag-unlad ng ating buhay pananampalataya. Landas mo Kaya kung nais po ninyong pagpalain ngayong umagang ito mga kapatid, halina po kayo at muli maranasan po natin ang himala ng ating Panginoong Diyos, ha? kung sa kanya'y mananalig sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya'y magtitiwala sa Diyos walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Amen? Praise God. Good morning sa lahat at sa ating mga kapatid na mga nanonood mula po sa kanilang trabaho. Praise God. Bansang Canada, batiin po natin ang mag-asawang ito na hindi po talaga napipigilang manood habang nagtatrabaho. Watching from work mula po sa Canada, Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Good afternoon po dyan sa inyo sa Canada at gayon din sa inyong anak na si Chelsea. Kung sa kanya ka lalapit sa Diyos walang imposible. Walang imposible. And good morning to Brother Lloyd Neves ng Ligas, Bacoor, Cavite. At gayon din sa iyong may bahay na Sister Aida Neves. At gayon na rin sa iyong mga anak na nariyan at kasama ninyo sa inyong tahanan kina Lloyda, L.A. at Adrian at sa inyong mga apo na sina Leiza at EJ. At magandang hapon na rin po kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Praise God, hallelujah. At gayon din sa iyong mga kasamaan dyan sa inyong tahanan na kina Diana at kina JR at ganon din sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo And from Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Lisa Villarico, kasama po ang kanyang mga anak. At ganoon na rin po si Sister Nengneng Moreno Ragasa. Ang sabi po niya, praise God, purihin ang Diyos ng buhay na nasa atin ay nagpala sa lahat ng oras. Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Yan po ang kanyang pagbati ngayong umaga sa atin. At ganoon din po sa iyo, Sister Neng, at sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa at sa iyong mga apo na sina Goko Goten at Gohan at si Prishan na inyong manager. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos. Good morning, Brother Max. Mapagpalang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Yan ang maagang pagbati ni Brother Max Arzadon Tapulaw. Gayon din po sa iyo, Brother Max, at sa iyong mga kasamaan dyan sa inyong tahanan, ha? Kina Daryl at Russell at kina Donna at Diane Lee at sa iyong mga apo na sina si Kaina at Pen. Kung sa kanya'y mananalig At si Ken, ha? sa Diyos walang imposible. At
mula naman po rito sa Talon 1, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Lopez at Sister Lori Lopez at sa kanilang mga anak na sina Angel at Jello at sa kanilang apo na si Sophie at shoutout na rin kay Nanay Letty Ignacio. And from Tuguegarao City, punta po tayo ng norte, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Brother Wilson Corpus. Hallelujah! At gayon din ang iyong butihing may bahay na si Ma'am Merlin Raquel Corpus at ang inyong anak na si Honeybee Corpus. Isang mapagpalang umaga. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. And from BF Resort Drive, binabati natin si Sir Becky Garcia. Good morning to you, Mars Becky. Sa Diyos walang imposible, kung sa At mula naman po sa TS Cruz Subdivision, good morning, Mars Marlene Soribio. Sabi niya, blessed morning everyone, and for you, Pastor, God bless us all. God bless you too, kapatid. At sa iyong mga anak na sina Elaine Laika Jelay. mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitig. Good morning din sa aking kumari pa rin na Sister Alice Dacer Dorano. At ganun din kay Brother Nap at kay David at din kay Rino Borenaga. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa St. Joseph Casimiro. Yes! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Good morning from Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, good morning world. Blessed Thursday everyone and God bless us more. Yes to that, Sister Norma Ablas ng Dasmariñas, Cavite. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? And from Soldiers Woodwind Subdivision, binabati natin Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Ng buhay na mapayapa. Bueno, tayo po nasa ikatlong bahagi ng ating paksa. Ano ba ang kahulugan ng pagiging Kristiyano? What does it mean to be a Christian? At ngayon po ay mayroon po tayong hashtag na Mark of a True Christian. Mga palatandaan ng tunay na Kristiyano. Yan po ang ating ikatlong bahagi po ng ating pag-aaral mula po sa salita ng Diyos. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin at hingin ang pangunguna po ng kanyang banal na Espiritu. Pupurihin, sinasamba, dadakilain, dinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawit ang biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat sa araw na ito, kami ay biniyayaan ninyo ng isang panibagong umaga. Salamat sa pagkakataong kami ay makapaglilingkod sa iyo sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pagpupulay-bulay, pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong banal na salita.
mga salitang sa amin ay magbibigay ng patuloy na paglago, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Kaya naman ang aming hiling at dalangin ng iyong banal na Espiritu ang sa amin ay manguna. Mag-usap po kayo saling sa katotohanan ng iyong mga salita. Kayo ang magsilbing tagapagturo ng bawat isa sa amin upang sa gayon ay aming lubos na maunawaan ang mga mensahe at mga salita mo sa amin para po sa araw na ito. Diyos, ang iyong salita ay pagkain espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay kalakasan. At sa araw na ito, Ama, ay amin pong sama-samang aangkinin ang taglay na kapangyarihan ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay laging mayroon po itong kapangyarihan dulot sa aming buhay. Ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya salamat po sa mga pangako ito na aming mapanghahawakan, na siyang magiging matibay na saligan ng iyong mga pangako para po sa amin sa araw na ito. Salamat po, Diyos. Mag-usap po kayo sa aming puso, maging bukas ang aming isipan at diwa upang ito, Panginoon Diyos, ay maging isang binhi na sisibol upang kami ay patuloy na lumago sa aming mga buhay pananampalataya. Ako na yung lingkod, muli ay nagpapasabog sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po kung instrumento at lapatan po ninyo ako ng kaalaman at karunungan. Gamitin ninyo ang bawat isa sa amin na maibahagi po namin ang programang ito upang sa gayon ay marami pang tao ang makarinig at makarating sa kanilang kaligtasan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Amen. Tagal ko na sa problema'y humaharap. Praise God! Good morning from Tagaytay City na ngayon po ay ini-enjoy ang kanilang bakasyon, ha? Praise God! Purihin ang Diyos na buhay sa isang malamig na lugar. Batiin natin ang mga Atendido family, Brother Bob Yuson and Sister Becky Acuña Atendido. Isang masarap na bakasyon mula diyan sa Tagaytay, ha? At gayon din sa inyong mga anak at lalong-lalo na sa inyong mga apo na sina Ali at Ado. Enjoy your Tagaytay vacation! At isang mapagpalang umaga rin po kay Architect Leo Rosa. Sabi niya, good morning Pastor at sa lahat. Yan po ang kanyang pagbati sa atin. At gayon din sa iyong may bahay na si Sister Nene Rosas. Hallelujah. And from Molino, Bacoor, Cavite, binabati natin Brother Ray Iliescas Jr. At ganun din kay Sister Zemi Iliescas. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong mga apo at sa inyong mga anak na si Janet Iliescas. Buhay na kay lupin sa kabutihan. And from San Pedro, Laguna, good morning to all. God bless us all. Pastor Manny from San Pedro, Laguna. Yan ang pagbati sa atin ni Brother Andrew Aranda. Good morning din sa iyo, kapatida, at sa iyong dalawang anak na iyong kasama dyan sa iyong tahanan, ha? Lagi forever ang kanyang And from Bergambil Subdivision, mula po sa Las Piñas, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, si Nanay Lydia Mendrique Magana. Good morning, Nanay Lydia. At sa iyong mga apo na kasama mo dyan na natutulog pa lang marahil. At ganun din sa iyong kasama na kasama mo riyan na si Ate Eliza Nicole Robles. Good morning sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa Sabado, Nanay Lydia.
from Florida, US of A. Isang mapagpalang hapon o gabi dyan sa inyo, kapatid na Apple Pinsan Magana at kay Brother John Magana. Purihin ang Diyos na buhay. Sa karamdaman ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita And good morning din po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan at ganun din sa iyong mga anak na sina Alem at Jeremy. Bueno, tayo po'y maganda na sa ating pong paksa, sa ating pong pag-aaral at pagkain espiritual na nagdudulot sa atin palagi ng kalakasang espiritual, mga kapatid. Okay, handa na ba ang inyong mga lapis, ballpen at papel upang maitala at maisulat po ninyo ang ating pong mga pinag-aaralan? Ang ating, inuulit ko po, nasa ikatlong bahagi na po tayo, part 3 na po tayo ng What Does It Mean to Be a Christian? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? At may hashtag po tayo ngayon na The Mark of a True Christian. Mga marka o palatandaan ng pagiging tunay na Kristiyano. Praise God. At huwag kalilimutan, ibahagi, i-share ang ating programa. Okay? Praise God. Ibahagi po natin upang sa gayon ay mas marami pang mga tao, marami pang mga kababayan natin ang makarinig ng salita ng Diyos at nang sa gayon naman ay mailapit natin sila sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng ating pong pagbabahagi ng programang ito, kaya po mga kapatid, i-like po ninyo, i-share po ninyo at mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ni Pastor Manny. Praise God. Nang sa gayon ay mapanood pa ninyo ang mga nakaraan po nating mga mensahe. Ano po, yan po inakalagay lahat sa YouTube, yung ating pong mga pinag-aaralan. Kaya kung gusto po ninyo itong balik-balikan, magtungo lamang po kayo sa ating pong YouTube channel. At huwag kalilimutan mga kapatid na i-apply ang ating pong mga napag-aaralan sa ating buhay. At ganoon na rin po mga kapatid, no? Praise God. Makipag-engage po tayo, ibigay po ninyo ang inyong mga insight o mga saloobin po sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Hallelujah. Good morning din po sa iyo, Sister Emmy Diaz. Sabi niya, good morning Pastor Manny at mga kapatiran. Blessed Thursday to all. Thank you Jesus for all you are. Show us more of yourself as we study your word and pray. Amen. Amen. Amen to that, kapatid, ha? At ganun din sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan na nag-work from home, kina Jonah, Ivy at Reg, at sa iyong apo na si Ray Han. At good morning din kay Sister Rosario Tasipit at Brother Romeo Tasipit, at ganun din sa iyong mga anak na sina Ruby Rose at Ruru. At mula sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ng isang mapagpalang umaga, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Sabi niya, a blessed morning po, Pastor and everyone. God bless us all. Okay, God bless din sa iyo, kapatid, at sa iyong mga anak na sina Nicole at TJ at Rayana. Okay, tungo na po tayo sa ating mensahe, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, so sabi po rito, no, ang isang tunay na Kristiyano ay nagtataglay ng magagandang ugaling itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus na kanya pong ipinakita sa kanyang buhay. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang po isang pahayag, hindi lamang po ito isang salita, hindi lamang ito manggagaling sa ating mga bibig, kundi ang mga alagad ni Jesus ay idineklara ang kanilang Kristyanismo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, ibig pong sabihin, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay isang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ka nagiging Kristiyano lamang kapag araw ng linggo, kapatid.
Tandaan po ninyo mga kapatid, naalala ko tuloy yung isang kwento lang naman po ito, no po, praise God, na siya po ay nag-a-apply ng kanyang trabaho at sa kanyang pag-a-apply ay nagdala po siya ng kanyang resume, yung kanyang biodata, yung kanyang curriculum vitae, no, sabi po roon. At doon po sa kanyang biodata ay isinulat niya yung kanyang mga reference, no, yung mga taong nakakakilala sa kanya. Praise God. Bilang kanyang mga reference, ano po? Praise God, isinulat niya ang kanilang barangay captain, isinulat niya yung kanyang pangalan ng kanyang ninong, isinulat niya yung pangalan ng kanyang kaibigan, na lahat ng mga nakakakilala sa kanya. Praise God. Hallelujah. So, ang sabi po nung nag-i-interview sa kanya, mga kapatid, lahat ng mga isinulat mo rito, no, ay mga malalapit mong kaibigan. Praise God. Hallelujah. So wala ka man lamang reference o isang tao na nakakikilala sa iyo sa buong isang linggo, sa pang-araw-araw na buhay mo. Praise God. So anong pong ibig sabihin nito mga kapatid? Na tayo po bilang mga tunay at mga Kristiyanong totoo, kailangan po ang buhay po natin ay isang buhay na pang-araw-araw. Yung tayo ay, kumbaga sabi nung nag-interview, wala bang isang tao sa iyo na wala ka bang mailalagay dito na isang tao na nakakakilala sa iyo sa pang-araw-araw na pamumuhay mo? Bakit po mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ay namumuhi at nagsasawa na sa mga pagkukunwari. Ano po? Praise God. Hallelujah. Kinamumuhian niya sa panahon niya yung mga Saduseyo at mga Pariseyo dahil sa kanilang pagiging ipokrito. Mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo nabubuhay na katulad ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Ang tanging paraan lamang upang maging isang tunay na Kristiyano ay upang mabuhay na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano? Ang isang tunay na Kristiyano ay may mga palatandaan, may mga marka ng pagkakatulad ni Kristo sa kanyang buhay. Ang ilang mga markang ito ay nagpapakita ng katangian ng Diyos. At narinito, mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang ilan mga marka. Praise God, ang ilang mga bagay na dapat nating pagsikapan sa paggawa ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Nakahanda na po ba ang inyong mga panulat? Praise God! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. So, number 1, mark of a true Christian. Ang isang tunay na Kristiyano at ang palatandaan ng isang tunay na Kristiyano ay mayroong pong marka ng pamumuhay sa salita ng Diyos. Amen po ba? Mayroon po siyang marka, mayroon po siyang palatandaan na ang salita ng Diyos ay kanya pong ipinamumuhay. Sabi po ng aklat ng Pilipos 4:9, si Pablo po ang nagsabi nito sa iglesia po ng Pilipos. Ganito po ang kanyang pagkakasabi: ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ano po itong mga bagay na ito na kanilang natutunan, na kanilang tinanggap, na kanilang narinig at nakita kay Pablo? Praise God! Yan po ay ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo sa kanila, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Ano po yung gagawin nila? Yung kanilang natutunan, yung kanilang tinanggap, narinig at nakita kay Pablo, at yan po ay walang iba kung hindi ang salita
ng Diyos. Kaya't sinasabi ni Pablo na ito ay gawin ninyo, ipamuhay ninyo. Hallelujah! Amen po ba? Tama po ba mga kapatid? Bakit po napakahalaga? Sapagkat sinabi ni Pablo sa talatang ito na kapag ito ay inyong ginawa, yung mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita, kapag ito ay inyong isinagawa, ang sabi rito, ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Ibig pong sabihin, magiging panatag ka, magiging payapa ka, kapag ka ipinamuhay mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba mga kapatid, tayo ay namamangha na sa kabila ng pinagdadaanan nating krisis at pandemya, panatag tayo. Payapa ang buhay natin. Bakit po? Kasi nga po, nasa atin ang salita ng Diyos. Na ipamumuhay natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung nais mo kapatid na mabuhay tulad ni Kristo, kailangan natin hanapin palagi ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang tanging paraan upang malaman natin ang buhay ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang katotohanan, lahat na kailangan nating malaman bilang isang Kristiyano ay matatagpuan sa Biblia. Sa Biblia nyo lamang po makikita lahat ng nais mong malaman, lahat ng gusto mong makita mga kapatid, lahat ng katotohanan, matatagpuan lang natin sa Biblia. Naglalaman ito ng lahat ng mga sagot sa ating mga katahanungan, kapwa sa pananampalataya at sa buhay. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung wala ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, tandaan ninyo sinabi ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Amen? Ang ating espiritu ay nangangailangan ng salita ng Diyos upang tayo ay tunay na mabuhay. Nung wala pa ang katotohanan ng Diyos, patay tayo sa kasalanan, ngunit ang buhay ay nasa Kanya. Ang pagbabasa ng Biblia ay ang paraang espiritual ng ating paghinga. Kung baga sa salita ng Diyos, ito ang ating paghinga, espiritual na paghinga. Patuloy na nabubuhay ang ating buhay espiritual. Amen? Praise the Lord. Kaya ang basahin ng salita ng Diyos ay isang bagay. Ngunit, upang ito ay ilapat, upang ito ay ipamuhay, ay ibang bagay po ito. Amen? Praise the Lord. Hindi lamang dito dapat binabasa dahil ito'y isang bagay lamang, ngunit kung ito'y ilalapat natin, ito'y palibagong bagay. So anong ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano? Nangangahulugan ito na nababasa at nabubuhay tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ang kaparehong bagay sa pagsunod sa mga turo ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo nakikinig habang nagsasalita siya. Ang ating puso ay kinasihan na sundin kung ano ang sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Praise God! Hallelujah! Glory to God! Amen? Naglalaman ang Bible ng lahat ng mga patnubay na kailangan natin upang mabuhay sa mundong ito. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay tanging paraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya nga nagbabala si Juan doon sa kanyang sulat. Sa ikalawang Juan 1:9, anong sabi rito? Sulat po natin ng talatang ito. Anong sabi rito?
Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Maliwanag yan. Kapag hindi mo ipinamuhay ang salita ng Diyos at wala kang marka ng pamumuhay sa salita ng Diyos, ang sabi rito, hindi ka pinananahanan. Dahil ang sabi rito, ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ang anak. So, ang bawat isa na nagpapatuloy at hindi sumusunod sa mga aral ni Kristo ay walang Diyos. Masakit man pakinggan, pero ito ay totoo. Paano ka nga naman magkakaroon ng Diyos kung hindi mo ipinamumuhay ang kanyang aral? Hallelujah! Paano mo mararanasan ang tagumpay at pagpapala ng buhay kung hindi mo isasagawa ang mga aral at kautusan ng Diyos bilang tanda ng kanyang pagiging Kristiyano? Amen po ba, mga kapatid? Kasi naririto rin po ang susi. Sabi po ng awit, kabanatang 1, praise God, pakinggan po natin ang sinasabi po rito. Sa aklat na ito ng mga awit ni David, sa kabanatang 1, talata po ay 3, o sabihin na natin, umpisa natin sa talatang 1. Ang sabi po roon, mga kapatid, mapalad, mapalad ang tao, praise God, hallelujah, na hindi sumusunod at umuupo sa upuan ng manlilibak, ni sumusunod sa payo ng masama, kundi ang kanyang kasiyahan. Pakinggan po ninyo. Ang kanyang kasiyahan ay ang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi. Yan po ang mababasa po natin dito, mga kapatid. Talatang 1 hanggang 3, para sabi rito, praise God, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y parang nagiging punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, at anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Giginhawa ka, kapatid. Imagine, i-apply mo lang, ipamuhay mo lang ang salita ng Diyos. Giginhawa ka. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Praise God. At 'di ba? Sinabi po ng aklat ni Josue, ganun din ang pagkakabanggit dito sa aklat ni Josue, sa talatang 8 ng kabanatang 1. Anong sabi po rito ni Josue sa mga taga-Israelita? Sabi rito, mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang, pakinggan ninyo, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Gawin, i-apply, ipamuhay, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So napakalinaw, kapatid, ngayong umagang ito, ang palatandaang ito na nagsasabing ikaw ay totoo at tunay na
Kristiyano ay dahil ang kanyang salita ay ipinamumuhay mo. Amen? Yan ang isang palatandaan na tayo ay tunay na Kristiyano. Praise God. Dahil nga po, katulad ng sinasabi ko sa inyo, marami ang nag-aangkin na sila ay Kristiyano. Ang tanong, ipinamumuhay ba nila? Good morning kay Ate Eloy Labis Miki Yabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong asawa na si Brother Luisito Miki Yabas. At sila po'y taga Dasmariñas, Cavite. Hallelujah. At ganun din po, Ate Eloy, kay Ma'am Guadalupe Labis. Praise God. Hallelujah. At binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Sister Lioby Palomares at Brother Rudy Palomares. Good morning sa inyong mag-asawa. At ganoon na rin po kay Sister Levi Rafael at Brother Ruel Rafael. At sa inyong apo na si Eris. Good morning kay Kit at kay Erwin Arellano. Hallelujah. Alright, praise God. Ikalawa na palatandaan, ikalawang marka, mga kapatid, na tayo ay tunay na Kristiyano ay ang paglalagay ng isang bagong sarili. Paglalagay. Ibig pong sabihin, mga kapatid, dahil sa tayo ay natubos na mula sa ating dating buhay na mga makasalanan at binuhay tayong ni Jesus mula sa kamatayan upang tayo bigyan ng bagong buhay. Kaya nararapat lamang na magsuot tayo ng bagong sarili. Bagong sarili. So ito yung ikalawa. Isusuot mo ang bagong sarili. Di ba maliwanag po, sinabi po ng ikalawang Korinto 5:17. Ano pong sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17? If any man is be in Christ, kung ang sino daw po ang na kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. If any man is be in Christ, he is a new creation. All things, lahat ng dati niyang buhay, all things are passed away. Napawi na ito, nawala na ito. And behold, all things are become new. Dumating lang isang bagong pagkatao. All things are become new. Kaya kung tayo ay isa ng bago, ang paglalagay ng bagong sarili ay tungkol sa paghanap ng mga bagay na nasa itaas, hindi ng mga bagay sa lupa. Colossus 3:2, anong sabi? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nanga sa itaas, huwag sa mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa. Praise God. Hallelujah. Dahil sinasabi po ng aklat ng Colossus, mga kapatid, na sinasabi po rito, kung babasahin po natin ang unang talata ng Colossus, pakinggan po ninyo sabi rito, kung kayo ngay muli binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa. So maliwanag yan, kapatid. Hallelujah. Na ang mga bagay na nasa lupa ay mga bagay tulad ng ano? Yung sinabi rito sa talatang 3 at 5. Ano sabi rito? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na katawang na nasa ibabaw ng lupa. Ano-ano po ito? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na yay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga bagay na ito ay ikinagagalit ng Diyos. Kapatid, ang mga bagay ay hindi rin kasiyasiya
No, ang iba pang mga bagay hindi rin kasiyasiya sa Diyos ay at dapat patayin tulad ng ano po, tulad ng galit, puot, masasamang hangarin. Praise God. Paninirang puri, malaswang usapan at kasinungalingan. Sabi dito sa talatang 8 at 9, pakinggan ninyo. Datapot ito'y inyo namang layuan ng lahat ng mga ito. Galit, kapuotan. Alam nyo kung bakit galit at kapuotan, di ba halos pareho ito? Yung galit ka at kapuotan. Kasi yung galit, no, medyo mababaw na antas ng galit. Yung kapuotan, medyo matindi-tindi na ito. No? Yung galit, okay, galit ka. No, nakikita mo pa siya, pero yung pagka ikay puot na puot ka, naku, malis-alis ka sa harapan ko, naku, hindi ako makapagpigil. Yung bang puot na puot ka, ha? Kaya, medyo mataas na antas ito. Sasabog ka na. At meron pang mas matindi dyan. No, yung galit puot at ano pa ba yung mas mataas na uri ng galit, yung bang, na hindi mo na talaga siya mapapatawad at talaga namang hindi mo, sabi mo nga mapapatay mo na, ganun yung mga nagsilakbo, no? Yung bang hallelujah, naghalo-halo na. Kaya sabi rito mga kapatid, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bulaanan sa isa-isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. Hinubad na ninyo. Praise God. So, ibig kong sabihin yung dating pagkatao, hinubad mo na. Nagbibihis ka ngayon, naglalagay ka ng isang bagong sarili. Praise God. Hallelujah. Yung bang isang totoo at tunay na pagbabago na iyong naranasan, bago ka na. Amen? At para po sa kalaman ng iba, no? Ito'y madalas kong ibinibigay na ilustrasyon. At maaaring yung iba hindi pa napapakinggan itong ilustrasyong ito. No po, katulad po nung ni Aling Nena na maggagatas, no? Nagtitinda ng gatas ng kalabaw sa kanilang nayon, sa kanilang baryo. Praise God, nung siya po ay nagde-deliver ng kanyang mga gatas sa kanyang mga kapitbahay, may anak po siyang mga pinag-aaral. At matapos na siya makapag-deliver ng gatas, umuwi siya at yung kanyang anak na babae ay lumapit sa kanya at sabi niya, "Nay, ay kailangan ko na ho ng bagong sapatos dahil pudpud na po itong sapatos ko. No, butas-butas na po, kailangan ko na po ng bago para naman po makapag-aral po ako ng maayos." Praise God. At ang sabi nung nanay niya, "Hayaan mo anak, bukas pagka-deliver ko ng gatas, ay bibili ako ng isang bagong sapatos para sa iyo." Alam nyo, kinaumagahan, kung kailan naman siya magdi-deliver, tsaka naman po umurong yung suso ng mga kalabaw. Ibig pong sabihin, ay hindi ho siya nakakuha ng maraming gatas doon sa dibdib ng kalabaw. Dahil umurong nga po. So, nung problema siya ngayon, anong gagawin niya? Paano siya makakabili ng sapatos para sa kanyang anak? At habang siya po'y nag-iisip ng paraan, biglang meron pong konsensya na lumagay sa kanyang isipan. No po? Pero bago po yan mga kapatid, nung siya po ay kinukuha na niya yung mga basyo ng bote na kanya pinagdinilibiran ng mga gatas, no? Kinuha na niya sa kanyang mga suki, ay napadaan po siya sa isang Bible study at napasilip siya at nag-observe siya. At sa kanyang pag-observe, mga kapatid, no, sa kanyang pakikinig, ay nahipo ang kanyang puso. Praise God. Sa madaling salita, siya po ay nakakilala na sa Panginoon. Tinanggap na niya si Jesus bilang Panginoon. Sa mga kapatid, siya ay naging isang Kristiyano na. At siya ay masayang umuwi. Praise God. At sa kanyang pag-uwi nga po mga kapatid, gaya po ng aking nasabi, ay nagsabi ng problema yung kanyang anak na babae. At siya'y nangako, no, na siya'y ibibili pagkatapos niyang mag-deliver bukas, kinaumagaan ng gatas. At yun na nga po ang nagkaroon ng kaunting problema. Bigla naman pong kaunti yung kanyang nakuwang gatas sa mga kalabaw.
Praise God. Alam niyo po ba mga kapatid, sa kanyang pag-iisip ng kung anong paraan ang kanyang gagawin, ay mayroong ibinulong sa kanya na sabi, Aling Nena, sabi niya, gawin mo na uli yung dati mong ginagawa. Ano po yung kanyang ginagawa mga kapatid? Ang ginagawa niya para maparami niya ang mga gatas na kanyang nakuha, ay nilalagyan niya at binabanlian niya ng mainit na tubig para dumami po yung gatas. Sabi sa kanya nung konsensya na isa, sabi sa kanya, dagdagan mo na ng tubig para dumami at ma-resolve yung problema. Sabi naman ng isang konsensya, Aling Nena, ikaw ay isa ng ganap na Kristiyano. Masama iyan. Bago ka ng isang Kristiyano, bago ka ng nilalang. Praise God. Sa madaling salita mga kapatid, sinunod niya yung kabutihan ng kanyang konsensya. Hindi niya binanlian ng tubig. Kaya nung ma-deliver niya ang mga gatas na ito, praise God, hallelujah, kaunti man ang kanyang nakuha mga kapatid, ay masayang-masaya po siya. Praise God, dahil nanaig ang kabutihan bilang isang Kristiyano. At nang kanya pong kukunin na yung mga bote, yung mga basyo ng bote, praise God, ang sabi sa kanya ng mga kapitbahay, Aling Nena, napakasarap ng gatas na iyong idiniliver sa amin. Sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako nakatikim ng ganito kasariwa at kasarap na gatas. Ano po ba ang dahilan? Mayroon ho ba kayong bagong kalabaw? Sabi po ni Aling Nena, wala po kaming bagong kalabaw. Yung pa rin po yung kalabaw na ginagatasan ko. Bakit po ganito napakasarap ng gatas? Sabi po ni Aling Nena, wala kaming bagong kalabaw. Meron kayong bagong maggagatas. Bakit po? Sapagkat nung mga unang panahon na ako'y hindi pa Kristiyano, ang ginagawa ko, binabanlian ko ng tubig na mainit. Kaya dumadami ang aking dinideliver at gano'n na lang po ang pagtataka nung ano nito. So, ibig niyo pong sabihin mga Aling Nena, nilalagyan niyo ng tubig? Opo, pero sa ngayon na ako'y nakakilala na sa Panginoon, naging ganap at tunay akong Kristiyano, ang idiniliver ko sa inyo ngayon ay purong gatas. Wala nang banli ng tubig. Bakit? Kasi nga, meron na kayong bagong maggagatas. Hallelujah! Amen po ba mga kapatid? Ganyan po ang isang tunay na Kristiyano. Hinubad na ang dating pagkatao at naglagay at nagbihis ng bagong pagkatao. Kaya kapatid, bago ka na ba? Ha? Ikaw na ba si bagong Analisa? Si bagong Maximo? Ikaw na ba si bagong Lisa? Ha? Hindi ka na ba yung maiinitin ng ulo? Hindi ka na ba yung palasigaw? Ha? Praise God! Hallelujah! Yan ay palatandaan na ikaw ay bago na. Amen po ba, kapatid? Diyos ng aking forever. Sa buhay na ito ay wala. Praise God! Hallelujah! Kaya kung ikaw ay nagtitinda sa palengke at ang timbangan mo ay mayroong daya, magbago ka na, kapatid. Ha? Praise God, baguhin mo na yung timbangan mo. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Naalala ko nung ako po'y nagawin ng monumento, pagbili ko ng lansones doon, praise God, 1 kilo. Abay, mantakin ninyo, nung itinimbang sa kabilang timbangan, yung 1 kilo pala ay 3/4 lang. Abay, 1/4 ang kulang halos dahil meron pong ipit yung timbangan. Ha? Ganyan po kadaya yung timbangan nila. Purihin ng Diyos, pero ang mga tunay na Kristiyano, ang mayroon ng bagong pagkatao, bagong sarili, sila po ay mga tapat ng Kristiyano.
hindi ho tumatapat lang kung hindi tapat ng Kristiyano. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya ano nga ba ang bagay na nais ng Diyos na isuot natin bilang kanyang mga pinili? Magdabit tayo ng may mahabagi na puso, kabaitan, kababaang loob. Sabi nga po ng Colossus 3:12-15, ano sabi rito mga kapatid? Ito, sabi niya, mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal na isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay nito ay mangagbihis kayo. Mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa iisang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Glory to God! Hallelujah! Kaya bagong Kristiyano, hindi na ho maangal, hindi na mareklamo, dahil nagbihis na kayo, nakokontento ka na sa kung ano ang mayroon ka. Imbis na magreklamo, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen. Hindi yung meron ka na, umaangal ka pa. May pagkain na sa harap ng lamesa, inaangalan pa. Imbis na magpasalamat na hindi siya kumakain ng pagpag. Oh, di ba, mga kapatid? Lalong-lalo na yung mga inuutosang maghugas ng plato. Pinaguhugas lang ng plato, nagdadabog pa, umaangal pa, imbis na magpasalamat na mayroon siyang hinuhugasang plato. Mas masakit yan kung wala ka ng huhugasang plato dahil nangangahulugan niya na wala ka ng kinakain. Magpasalamat ka, naglalaba ka pa ng napakaraming damit. Kapatid, dahil marami ang walang damit sa kalye. Magpasalamat ka, naglilinis ka ng bahay kahit papaano. Meron kang bahay na natitirhan, marami dyan ang nasunugan. Wala nang matirang bahay, nakatira na lang sa mga Colosseum, nakatira na lang sa mga evacuation center dahil wala nang bahay. Ngayon ikaw, may bahay ka, nagrereklamo ka dahil naglilinis ka araw-araw. Imbis na magpasalamat ka. Ano sabi rito mga kapatid? Maging mapagpasalamat kayo. Dahil kayo ay bagong Kristiyano na. Meron na kayong bagong bihis. Hindi na ikaw si dating Israel. Hindi na ikaw si dating Memya. Hindi na ikaw si dating Ali. Bagong Ali ka na. Bagong Marlin ka na. Bagong Leo ka na. Bagong Israel ka na. Amen po ba mga kapatid? Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So anong ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano? Bilang tagadala ng katotohanan ng Diyos, ang isang tunay na Kristiyano ay tinanggal na ang dating sarili at nagsuot ng isang bagong sarili. Ang ating dating sarili ay nabubuhay sa pamamagitan ng masasamang kasanayan. Sa kabilang banda, ang ating bagong sarili ay namumuhay sa kaalaman ng larawan ng Diyos. Sabi ng Colossus 3:10. Ano sabi dito? At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. So, ang ibig sabihin, ang imahe ng Diyos ay walang kamali-mali at matuwid. Binabago tayo araw-araw sa ganap na pagkumpleto ng ating pag-asa. Ang isang ganap na nabago na buhay kay Kristo. Hallelujah! Naglalakad tayo ng maling landas sa lahat ng ating buhay hanggang sa ibigay ng Diyos sa atin ang tamang landas. Sa ating mga nakabamatay na kasalanan,
lumalakad tayo palayo sa Kanya, ngunit ipinakita niya sa atin ang daan patungo sa Kanya. Sa pamamagitan nito, nakalimutan natin kung ano ang nasa likuran natin at nang hindi lumilingon ay humakbang tayo patungo sa pagbabagong biyaya ng Diyos. Hallelujah! Amen? Kay lupino sa kabutihan mo, Diyos. Kaya, kapatid, ito ang palatandaan. Isa ka ng bago. Nagbihis ka na ng bago. Sabi nga, di ba, naalala niyo ba yung kanta, yung awit? Ha? Sabi rito, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati ring damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan bang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah! Sino sa inyo ang tuwid ang isip? Ha? Naligo ka na't lahat. Praise God, nag-shampoo ka, nagsabon ka. Ha? Tapos isusuot mo yung pinaghubaran mo pa rin? Abay, hindi tuwid ang isip mo nun. Kalokohan yon. Natural lang nang isusot mo ay bagong damit dahil naglinis ka na. Amen po ba? Ganun din po. Yayamang tayo naglinis na ng ating kasalanan, nilinis na tayo. Sapagkat yan ang sinasabi ng banal na salita ng Panginoon Diyos sa aklat ng 1:15 talatang 3, kayo'y nalinis na sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. So kung kayo ay nalinis na at tayo ay nilinis na, isusuot pa ba natin yung dati nating pagkatao? Ha? Yan ang nakalulungkot sa mga ilang mga nagsasabing Kristiyano na matapos magpunta sa simbahan, pag-uwi na nadatnang pang nakahiga ang kanyang mga kasamahan sa bahay ay magsisimula ng mga pinutukan kayo ng ganire ng ganito. Tanghaling tapat na kaya hindi kayo pinapasok ng pagpapala dahil mga nakahilata po pa kayo. Hindi kayo tumulad sa akin na maaga pa'y gumising at nagsimba. Kayo hanggang ngayon nakatapos na ako't lahat na magsimba, nakatapos na ako't lahat na makapagmisa, kayo ay nakahilata pa dyan, mga pinutukan kayo ni ganito, ni ganito. Oh. Para saan? Amen po ba? Praise God, maraming ganyan na nagsasabing Kristiyano. Pero hindi pa rin hinuhubad ang dating pagkatao. Hindi pa rin ibinibihis ang bagong sarili. Tapos sasabihin ninyo, kayo ay Kristiyano. Hanggang ngayon, kung makapagmura kayo, ay gumuguhit na parang kidlat. Hanggang ngayon, nagtatanim pa rin kayo ng sama ng loob, ng galit sa inyong kapwa. Meron bang mga ganong Kristiyano? Praise the Lord. Ang tunay na Kristiyano, tumatalikod na po sa dati niyang mga nakasanayang gawin. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Bato-bato sa langit, ang tamaang siguradong bukol. Good morning kay Sister Maria Teresa Pinky Painsan ng Makati. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Praise God, purihin ang Diyos na buhay. At ganun din sa iyong mga kasamahan dyan, sa inyong tahanan, sa iyong asawa, anak, at mga in-laws dyan sa Makati. At ganun din po, isang mapagpalang umaga po kay Nanay Remy Soribio at kay Tatay Marino Soribio. Good morning mga kapatid, at sa inyong alaga na si Bimbi Soribio. Kaya nga tiyakin at siguraduhin po natin bago natin sabihin na tayo ay Kristiyano.
Masiguro ninyo na kayo ba ay bago na? Ha? May bago na ba kayong pagkatao? Huwag niyong sasabihin kayo'y Kristiyano pero hanggang ngayon ay nandun pa rin ang mga dati ninyong mga gawain. Maliwanag po ang binasa po natin. Sinasabi po rito mga kapatid na ipinakikita rito, sabi ro ng Colossus 3:10, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Bagong pagkatao. Amen? Praise the Lord our God. Hallelujah. So, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang paksang ito sa araw po ng bukas. Mayroon pa ho akong maibabahagi sa inyong 2 pa hong palatandaan. Ilan lamang po sa mga palatandaang sinasabi, mga marka ng pagiging tunay na Kristiyano. At kailangan po natin itong tapusin mga kapatid sa araw ng bukas, sapagkat araw ng Sabado ay bago na po ang ating programa, awit, panalangin at pasasalamat. Praise God. So, pwede na po nating i-comment ang ating pong mga prayer request. Praise God. Para po maidulog at mailapit natin ito sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ngayon na po mga kapatid, isend na po ninyo ang inyong mga kahilingan. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging Alright, sama natin sa panalangin, Liza Nielsen de la Torre. At ganoon din po si Vincent M. Magana. Lalo na kay M, yung kanya pong mayomay, sama natin sa panalangin. Nenita Mendrique at si Nanay Lydia Mendrique Magana. Praise God, hallelujah. At sama rin natin sa panalangin, Frances Pinsan and family at si Nanay Carmelita Hartsa. Ganon din po si John and Apple Magana and family. Go and Retago family. Nora Vista Antay, Lanil Liwag and family. Sama rin po natin ang ating kapatid na sina Merlin and Wilson Corpus and family, Stella Fugal and family, Becky Garcia na ayaw na niyang magdialysis. Ganon din po ang Ignacio family, Marilyn Estonacto Poster, Israel and Marilo Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Calictan and family, Edson and Chiqui Nadia Zobre Peña family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia, Job Abia and family, Dalena Navardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family. Ganon din po si Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe, Nita and Elmer Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez, at ang ating mga kapatid ng mga nagdadalang tao, Reyana de los Reyes, Rosel Domingo, Rachel Pinsan Robles. Ganon din po si Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Marisol Sagadraca and family, Remy Robino, Rogelio, Rochelle Annabel, Amanda Angela Arian and Rodel Costales. Sama rin natin si Rowena Morgan Connor and Rhett Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv Jung Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Flor Delisa and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, George Soloro, Ronnie Adendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba. Ganon din po si Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther Pagtakan, and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama din natin itong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Skyok, GPS Reblick Internet Service, Mobile Device Integrate GPS Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Firm ni Architect Layo, Accounting Firm ni Sister Lily Pangilinan. Ganon din po ang car rental services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate in Dad Spa, Sophie's Boutique, House Rental ni Nanay Letty, Sister Lori at Nanay Remy Costales, at maging yung condominium ni Sister Apple at John Magana. Hallelujah. Praise God. So tayo po'y dudulog at lalapit sa kanyang banal na trono upang angkinin muli ang kanyang mga pangako sa buhay po natin. Hallelujah.
lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga prayer request, sumama po kayo sa prayer nito, pumikit po kayo at itaas po ninyo ang inyong mga kamay bilang tanda na ating pong pinananampalatayanan ng lahat ng ating mga kahilingan. Lumagay po kayo sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, tunay nga po na ang iyong pangalan, ang siyang pangalang aming mapanghahawakan sa lahat po ng aming mga kahilingan sa umagang ito. Sapagkat ang iyong tanging pangalan lamang ang iyong ibinigay upang pakinggan mo ang lahat ng aming mga panalangin. Tunay nga po na sa iyong pangalan ay mayroong himala. Sa iyong pangalan ay may kagalingan. Sa iyong pangalan ay mayroong kaming tagumpay at mayroong kaming kagalingan. Kaya o Diyos, ngayong umaga, patuloy ko pong inilalapit po sa iyo ang kalusugang suliranin ng aking kapatid na Sister Becky Garcia, na ayaw na po niya, Panginoon, na dumaan pa sa dialysis. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, idinadalangin kong gawan po ninyo siya ng makalangit na himala. Lord, ayusin po ninyo ang kanyang creatinine, ang kanyang kidney. I-restore po ninyo ito sa isang malusog na kidney. Magkaroon po siya ng normal na creatinine, Panginoon Diyos. Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa iyo ay makaaasa kami ng patuloy na himala. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-abot at pagtugon sa kahilingan ng aming kapatid na si Becky Garcia. Ganon din po ang panalangin ni Sister Rose Tasipit para po sa kanyang anak na si Ruby Rose, para sa kanyang PUBC at sa lahat ng kanyang medical at eye test, Panginoon Diyos. Lapatan po ninyo ito ng isang magandang resulta, Panginoon Diyos. Pagpalain po ninyo siya ng mabuting kalusugan at kalakasan. Isinasamo ko rin, Panginoon, ang kahilingan ni Maria Teresa Pinky Painsan, Panginoon, para po sa mabuting kalusugan, kondisyon ni Edward at Isabel Canyizares, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Ama, iyo pong pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon Diyos, at patuloy nawang maranasan niya ang himala, Panginoon Diyos. At ganoon din po, Panginoon, sa pamilya po ni George, na adopted brother po, Lord, ng aming kapatid na si George, Panginoon, na kung saan ay umuwi na sa iyong piling, Panginoon Diyos. Idinadalangin ko, Ama, na iyo pong kalingain at aliwin ang pamilya pong ito ni George, Panginoon Diyos. Yayamang siya ay umuwi na sa iyong piling. Ang kaaliwan, Panginoon, ay maranasan po, Panginoon, ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya, O God. Bigyan niyo po sila ng kaaliwan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy ko rin itinataas sa iyo ang mental health po para po kay Reniel, Mark, O God, at maging regular na rin po ang menstruation ni Shalom Cecilia Martinez at kagalingan ng sinusitis ni Justin Alex Canyizares, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, katagpuin po ninyo ang lahat ng ito, pagalingin po sila sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Pagalingin din po ninyo si Nick Manansala para po sa kanyang ovarian cancer. Sinasaway ko po, Panginoon Diyos, ang cancer na ito sa pangalan ni Jesus. Maging yung ibang kapatid namin na dumadaan sa iba't ibang uri ng cancer, Panginoon Diyos, ovarian, lung, blood cancer, Panginoon, leukemia, o anumang uri ng cancer, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, Ama, ay patuloy ko pong inilalapit sa iyo at itinataas na ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan, lalo na, Panginoon, yung mga dinapuan ng COVID, O God. Patuloy niyo po silang ingatan, patuloy na pagalingin, patuloy na sawayin ang spirito ng COVID-19 right now in the name of Jesus. By the blood of Jesus, by His stripe, we declare healing and deliverance right now, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain niyo ang relasyon ni Patricia Gedang at Mark Hapong, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. At patuloy, O Diyos, na pagpalain niyo rin po si Russell Ryan at Chelo Cecilia Martinez, ang kanilang mga relasyon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pag-abot at mga kahilingan ng aking mga kapatid. O God, right now, in the name of Jesus, we rebuke even, Lord,
the bow down fully from any manner of sickness and diseases right now. In Jesus' name, we declare healing and deliverance. Thank you, Lord, doon sa mga inabot mo na, doon sa mga tinugon mo ng mga panalangin, na ngayong umagang ito, ang mga kapatid ko ay nagpapasalamat sapagkat sila po'y nakatanggap na ng katugunan at kasagutan sa kanilang mga panalangin. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito sa patuloy na pag-iingat mo sa aking may bahay. Araw-araw na sa kanyang pagtatrabaho, inilalayo mo po siya sa kapamakan at panganib ng buhay, Panginoon Diyos. Maging ang mga in-laws ko, Panginoon Diyos, na mga frontliner, ay patuloy mo po silang iniingatan. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito. Dinadakila at pinupuri ka namin. Lord, pagpalain ninyo maging yung mga kapatid na mayroong mga dokumentong nilalakad, mga transaction, mga visa o anumang mga citizenship, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus right now, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagpapala at biyaya at pagtugon sa lahat ng aming mga panalangin. Maging ang mga kabuhayan, mga negosyo ng aking mga kapatid ay patuloy po ninyong pinagpapala, Panginoon Diyos, at patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga kabuhayang ito ng aking mga kapatid. O God, yung kanilang mga negosyo, ang MCB Coffee, Panginoon Diyos, Lord, right now, in the name of Jesus, bless them, O God, L.A. Canizares, the Drop Shot Burger, Panginoon. Hallelujah! Pagpalain ninyo, Panginoon Diyos. Salamat po. Ngayong mga ito, sinasaway namin ang spirito ng kahirapan. Lord, right now, in the name of Jesus, we declare financial breakthrough, financial blessings right now, and financial stability upon those, itong mga business na ito, itong mga negosyong ito. O God, salamat po, Ama. Dinadakila, pinupuri ka namin sa iyong katugunan at kasagutan sa aming mga panalangin. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat sa'y magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Lahat ng mga pinagaling, lahat po ng mga tinugon at sinagot at inaangkin ng pagpapala ng Diyos ay magsabi lang po ng Amen, Amen, and Amen. Sa kahirapan ay walang Shukran, shukran, sabi po ni Brother Lloyd. ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ay ang forever. Sa langit ng tayo mayroon. You're welcome, Sister Frances Painsan ng Bohol. Kumusta po kay Mami Carmelita Hartsock? Sa buhay na ito ay walang Praise God! Nakaraos na naman po ang ating isang oras na mahigit na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bukas po ang ating pong uling bahagi po ng ating mong mensahe na what is meant to be a Christian. What does it mean to be a Christian? Glory to God, hallelujah, praise the name of Jesus. Glory, hallelujah. You're welcome po sa lahat ng mga nakasama ko ngayong umagang ito, sa lahat ng mga sumubaybay, sa lahat ng mga nakinig. Hallelujah. Kamsamnida, Pastor. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan, Kamsamnida? Thank you and you're welcome po, Sister Apple Painsan Magana. See you on Saturday. You're welcome, Sister Alice and Sister Levy Rafael and Sister Ning Ning Moreno Ragasa. At sa lahat ng mga
mga patuloy na nagpapadala ng kanilang mga tulong at handog, mga kaloob. Pagpalain po kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you yan sa Korea. Salitang Korea pala yon. Alright, Sarang Hamidabo. Hallelujah. Ano ba yung Sarang Hamidabo? matatapos. Alright, ang ating project mga kapatid, gaya po ng aking sinabi, may project po ang church natin about our monitor. Praise God, nangangailangan po tayo ng monitor speaker, powered monitor speaker. Praise God. And sabi ni Sister Marilu, salamat po Pastor, nabusog na naman kami ng mga salita ng Diyos. Amen to that. Hallelujah. Araw-araw bubusugin tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. O Diyos, Kaya doon sa mga nabusog, kung nais po ninyong maging kabahagi po ng gawain po natin, means I am heartwarming and joyful about the help of others, means I have a heart of gratitude, a greeting that express gratitude, is Sino-Korean Chinese character. Ang galing Praise the Lord, ang galing Brother Israel forever ang kanyang awa. Sa presensya niya'y laging Kaya doon sa mga nabusog, kung nais po ninyong maging kabahagi ng ating programa at nais ninyong tumulong sa ating project, powered speaker monitor, pwede nyo ipadala yan sa ating pong GCash account na naka-pin comment. At salamat sa lahat ng nag-share ng ating program, yung mga nagbahagi ng ating gawain. Welcome Sister Lily Pangilinan and Brother Albic. Praise God. sa kahirapan ay walang sa karamdaman. Ayun pala sabi ni si Pastor Sibo, BF ni Inday Bandina. Kaya Sarang Hamida. Ano ba yung ibig sabihin ng Sarang Hamida? Sa mundo, Sabi ni Sister Ningneng, thank you Lord, ibinabalik ko po ang lahat ng papuri, parangal, pagdakil at pagsamba sa ating Diyos na buhay. I think Sarang Hamida is good evening yata yun o goodbye. Ano ba yun? sa buhay na ito ay walang Ano yung Bicol? Sarang Hamida is a Korean yata yun, Brother Lloyd. No? Bicol ba yun, Sarang Hamida? tagal ko na sa problema'y humaharap. Bueno, magkita-kita tayong muli bukas. Bicol daw yun, sabi niya. Praise God, yung Sarang Hamida, Bicol. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Magkita-kita po tayo muli bukas mga kapatid para po sa uling bahagi ng ating paksa. Samantala, ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa ating kapwa lingkod, Pastor Tony Rodeo. Ito ang inyong nakasama, Pastor Manny A. Dalena, na muli nag-aanyaya sa inyo sa araw ng bukas, mga kapatid. Tayo po muli ay magsama-sama at nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating buhay. Ang kanyang pagliligtas ang babaunin natin sa araw na ito, saan man tayo magpunta at pagharian tayo ng kanyang banal na espiritu upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan ng ating puso at isipan. Huwag po tayong mag-aatubili na lumapit palagi sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awa tabag sa panahong kailangan natin ito. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Good day to all of you, and God bless us more and more and more and more. Ang buhay ay lupit. You're welcome, Sister Eloy
Ate Eloy Labis. Pinatagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Pag-ibig ng Diyos. Laging forever ang kanyang awa. Sa presensya niya'y Sarang Hamida, I love you. hindi kanya iiwan. Alright, Sarang Hamida to all of you. You're welcome, Sister Rose. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman Yung mga nagpapasarap sa Tagaytay, enjoy your vacation. sa mundo.